13 vitamins, 13 minerals, and 18 antioxidants ang laman ng essentials. Okay? Yan yung laman. Next, potent and balanced. Balance is self-explanatory, pero potent is a medical term. Ibig sabihin kagad yan, ramdam agad ang effect. Okay? Effectivity, in other words. Okay? Gaano kabilis, Doc, para maapektuhan? My advice for USANA Essentials is 4 pairs a day. Sabi mo sa tabi mo, 4 pairs. 4 pairs. Sige, sabi mo sa katabi mo, 4 pairs. 4 pairs. Hanggang mamaya yan, marinindig kayo sa kaka 4 pairs. 4 pairs. If you're gonna start 4 pairs a day, you will feel the difference and the effect in just 1 to 2 days. Sure yan. 1 to 2 days lang. Dok, walang ibang dose, yun lang. Pwede po, 2 pairs. Okay? Pero hindi ko ina-advise yan. Pero yun lang, 2 or 4 lang yan. Pag ininom mo, sinimulan mo ng 2 pairs, you will feel the difference or the effect in just 5 to 7 days. Okay? Dok, pwede ba 3 pairs? Tumawad pa, di ba? Humirit ka pa. 3 pairs, Doc. Pwede ba yan, Doc? Sorry po, hindi. In my observation, again, I've been with USANA for 12 years, napansin ko na ang 3 pairs halos pareho sa effect ng 2. So, parang, dati, di ba? So, ano na lang, mag-2 ka na lang kasi kung taga-decide, ano na to. Kaso nga lang, ayoko talaga ng 2. Oo. Kasi tawag ko sa 2 pairs, tani sa akin, nagtitipid. Ito lang tatandaan nyo, sa salita nagtitipid na yan, at tinitipid nyo, health nyo. Tama ba ako? Tinitipid mo, health mo. Eh, siya ba uminom ng 2 pairs? Ikaw, tinitipid mo yung health mo. Tama ba? Yan. Dok, may nagtarutar sa akin yan. Dok, 1 pair! Pambihira. Hindi nga yung 3, tapos ikaw humilit ka ng 1. Ang 1 pair po is considered delikado. Delikado po ang 1 pair sa mga adults. Ang tawag po natin dyan ay suboptimal. Sabi niyo nga po, suboptimal. Suboptimal. Coach? Okay po. So yan, cold water. Thank you. So, potent. 4 or 2 lang. Pero 4 talaga po tayo yan. Again, ano yung 1 pair? Suboptimal. Next. Mamaya babalikan natin sa suboptimal na yan. Delikado yan guys, tandaan nyo. Bioavailable. I'm sabihin yan, absorption. How much of the nutrients of USANA Essentials gets into the blood? Kasi na importante, alam niyo po ba na hindi importante yung ininom mo? Kasi yung ininom mo, pwedeng hindi ma-absorb lahat. Ang importante talaga dyan, sa pag-inom, bioavailability. Okay? Sabihin yung maximum absorption to the blood. Kasi ito yun, hindi lahat ng gamot, pati supplement, ganun. For example, our essentials, if you take essentials, the body will absorb it in less than 15 minutes. In less than 15, na-absorb na siya. Out of 100% of the contents of USANA, 100%, ang papasok sa blood para magamit natin is at 98.1%. So may naiiwan ng 1.9 sa bituka, no? Huwag ka namang hinayang doon kasi may trabaho din ng 1.9. Oo, okay, maganda. Yung pagkaiwan ng 1.9 may purpose. Eto, balikan natin yung A to Z. Yan tayo, ang init ko sa A to Z, di ba? Yung A to Z na yan, ininom mo, di ba? Di ba, out of 100%? Alam mo, papasok lang, tayo sa akin ilan? Tayo sa akin ilan? 3.2 lang. Kainis, no? Gumastos ka ng 12 o 15 pesos sa ibang mga pharmacy, 15 pesos yon. Tapos ang na-absorb mo, 3.2. Out of 100, grabe, lugi-lugi ka sa 15 pesos, correct? Tapos dito maraming reklamo sa 28. Ang 1 pair nagsasesa sa 28 pesos, pero 98.1. Dami na reklamo nung, wala ka ninyo Marami ko sa akin, wala. Kung tinila kung gano'n ka sa absorption yun, ako po, ang dami nawawala sa kanila. Di ba?
3.2. Ano gusto mo? Yung 3.2, 98.1. 98.1. 98.1. Kahit doblehin mo yung 15 pesos, gawin mo dalawa. Ganun pa rin. 6 pa rin. Wala. Malayo. 19.1 na isa eh. Tapos hindi pa rin nasayang yung 1.9, sabi ko sa inyo. Kaysa akin bakit? Isa ba? Bakit? Ayaw, hindi ko sasagutin. Pag hindi kayo gumanon, hindi ko sinasagutin. Next tayo. Next tayo. Sabi niyo sa akin, bakit? Bakit? Kasi yung 1.9 na yan, ang trabaho niyan in 3 to 5 days ay magkaroon ka ng good bowel movement. Good bowel movement. Huwag kang magtaas ang kamay, yung mga constipated dito. Baka may biglang magtaas ang kamay. Pero nung constipated ka, magugulat ka after 2 to 3 days. Oh, bakit? Success ka na sa banyo. Yun na yun, basta alam yun yung success. Success ka na sa banyo. Tapos, hindi pa tayo rin yung grabe, water. Medyo pasa, tubig. Ay, pasa, may kumain ba? Wala ba? Baka may mantiri bigla. Wala pa naman. Para tayo, kaya damay-damay lang talaga. Yun. Watery, basa. Sabi nila, basa, malambot, yung mga ganyan. No? Yan yung ganyan. Dok, bakit ganun? Kasi, trabaho talaga niyan na i-detox ka eh. Trabaho niya talaga ilabas yun. Ang pinakamadaling ilabas yun, hindi yung parang solid or ba. Kaya tinan mo, kahit anong gawin mo na, 2 to 3 times. Dok, grabe naman kasi parang diarrhea, 2 to 3 times ako mag-CR sa buong araw. Normal ba yun? Normal yun. Kasi po sa medicine po, meron kami tinatawag na transit time. Sabi mo nga po, transit time. Transit time. Ito yung oras na kailangan mag-stay lang ng pagkain sa loob ng katawan. And how long will it be? 8 to 12 hours lang po dapat tumagal ang pagkain sa loob natin. So, within 8 to 12 hours, kailangan may labas mo na yan. Or else, pati mga toxin at preservative na nakain mo, ma-absorb mo. Kaya ngayon, ang dami na may colon cancer. Agree? Ang dami na. Bigyan ko na halimbawa. Nung estudyante ako, top 10 na cancer sa Pilipinas, ang colon cancer nasa 8. Ngayon, 3. No. Bakit? Dami process. Hindi mo ilabas agad. Talaga mag-e-evolve yung ano. Diba? The danger. Kuha nyo? Ganyan yan. Okay? So, bioavailable. Yan naman na natin. Next, patented olive extract. Sabi nyo nga po, olive oil. Olive oil is an antioxidant discovered by USANA. Again, hindi po na-invento, hindi po ginawa ni USANA yan, na-discover niya. Okay? Marami pa po kasi antioxidant na hindi pa na-discover po. So, one of which is olive oil. Short story. This is coming from, ito natatanda ko kasi pangalan niya, Austin Winnegar. So, isa sa mga scientists, one of the youngest scientists back then. So, ang bata niya, pero kaya tanda ko siya, kasi very impactful yung story, no. So, story of olive oil. So, ano nangyari? So, they were looking for the researcher societies were looking for new antioxidants. Na-discover nila yung olive oil, meron palang isang antioxidant nun na hindi pa napapangalanan. Ang problema, tanong sa akin Ano? Yan, malamig. Ayan. Doon na lang. Buksan mo na lang. Thank you. So, yan. So, yung problema sa olive oil na yon, olive oil, guys, is one of the healthiest oils. The problem is this. Yung nakita nila na antioxidant sa olive oil is just 1% of the whole thing. So, may nawawalang 99, correct? May nawawalang Diyan na lang po. Thank you po. Diyan na lang sa table. Ay, baka tumumba dyan. Doon na lang po. Doon, coach. Yan. Thank you po. So, yan. Asan na tayo? Yun. 1% lang. Nakita nila. So, what they did? They found out na naiwan saan? Sa balat ng olive fruit. So, pag ginagawa na yung olive oil kasi kinakatas yan, naiwan doon. Yung antioxidant, wala pang pangalan. Kasi yung sana ng pangalan yan, olive oil. So, nangyari? Ginawa nila paraan na kunin. Kaso hindi kinuha. Binenta pa ng company. Nung gumagawa ng olive oil, binenta pa kay Usana. Patapon na yun, ha? Take note, ha? Itatapon na lang nila yun.
utak nung nung gumagawa ng olive oil. Binenta pa kayo sana. So, to cut the story short, they were able to extract it, that antioxidant, without tampering its properties. At nakita nila wala pa rin pangalan, kaya ginawa nila, pinapatent nila, pinangalan ng, sabi nga po, olive oil. Olive oil is one of the water-based antioxidants, kaya pala hindi humalo sa oil, water-based. Water-based antioxidants, isa sa mga karakter niyan, at ang pinakagusto ko na karakter ng olive oil is detoxification. Sabi nyo nga po, detox. Isa pa, detox. Anong sabihin ng detox, guys? Anong sabihin ng detox? Cleansing, correct? Ano pa? Removal of toxins, removal of waste products, correct? So, yun yung Now, one of the best, if not the best, one of the best antioxidants for detox is olive oil. Now, meron pa rito, guys, question, sino pa hindi nakakainom ng Cellsentials dito? Sino pa? Taas ang kamay. Never pang nakainom ng Cellsentials. Taas ang kamay, thank you po. Sino pa? Si ma'am. Si ma'am, hindi pa rin nakainom, thank you po. Sino pa? Si ma'am, hindi pa rin, never pa nakainom. Ma'am, ano po name nila? Edna. Sino pong na-invite sa inyo? Sino po? Si Engineer no? So, wala siya dito. Wala dito. Si ma'am, ano pa pangalan nila? Belena? Belenda. Okay. Sino pa nag-invite sa inyo, ma'am? Okay. Buti na dyan ka. Kasi mamaya po sa mga first timers po natin, kung sino ba yung inibita sa inyo, mamaya po pagkatapos po nyo mag-dinner ng masarap na free radicals. Humingi kayo doon sa mga nag-imbita sa inyo na take isang tableta ng Cellsentials. Take isa lang. Ninawin natin, mama, tig isa lang hindi tig isang bote, okay? Iba yun. 3,490. Tig isang tableta lang, tig isa lang. Bakit? Kasi sabi ko sa inyo, 4 pairs bago effect. Correct? Hindi nyo hintayin ng 4 pairs. Unang inom lang, may detox na. Unang inom lang, kita nyo na yung effect ng olive oil. Ganun siya ka-effective. Okay, kaya isang pair lang 1 pair lang. So ano yan? Parang tagal ko na hindi ko alam yun. Sigurado ito, pagkatapos mong inumin, mag-agree yung mga associates kung pagkatapos yung i-take yung Cellsentials, after 2 to 3 hours, ayaw nyo man o gusto nyo guys, maiihi kayo. Tama? Tama. Tapos yung ihi na yun, dilaw na dilaw. Tama. Sa sobrang dilaw, akala mo Mountain Dew. Di ba, no? Ang dilaw talaga, weird di ba, no? Sa sobrang dilaw, yung akala mo pag nasa public toilet ka, magmamatsa yung toilet bowl. Kasi sobrang dilaw, tama ba ako? Tapos kakaiba, minsan, hindi lagi, may kakaibang amoy. Di ba, no? Malansa, mabaho, basta ganun, false smelling. Sa sobrang baho, hindi mo matanggap na sa'yo galing. Malamang sa'yo yung galing kasi nasa loob, ikaw lang nasa loob na siya, nakakatakot naman pag may kasama ka sa loob ng cubicle, correct? Di ba, no? Sa'yo yun. Galing yun. Bakit ito may madilaw? Sinama ni olive oil lahat ng preservative ng kinain at ininom mo kaya madilaw yung ihi. Di ba, after mo i-take yung puti na ulit. Di ba, no? Kung hindi ka mag-take, pero pag mag-take ka, yun na naman ulit, dilaw na naman. Tama ba ako? Ito pwede mababaho yung amoy, paminsan ng ihi. Ibig sabihin nun, sobrang taas ng preservative nung kinain at ininom mo, kaya biglang nagbigay ng mabahong amoy. Okay? Ito, pinagpaalam ko pa ito kay Mentor Ronel. Gusto niyo bang malaman, guys, kung ano yung mga pagkain matataas sa preservative? Yes. Gusto niyo malaman o ayaw? Yes. Gusto niyo malaman o ayaw? Gusto. Sino gusto makalam? Taas ang kamay. Ayan ang pasispas, ha? Wala na atrasan, ha? Yes. Ninawin na natin, ha? Nagtaas na kayo, nag-decide na kayo. Yes. Okay, hindi ko nakasalanan to, guys, ha? Okay, ready na kayo? Ready. Number 1, fried chicken. Ay. Sarap daw. Okay? Bakit? Syempre, may steroid, may antibiotic. Di ba?
Hindi naman healthy ang antibiotic sa steroid, correct? Ang problema pa nito, niluto pa sa mantika na 7 araw na sa fast food. Ay, grabe. Hindi niyo po alam? 7 araw bago palitan ang mantika sa fast food. Sure na sure. Sure na sure, sir. 1 week. Sure yung 100%. Confirm yan ng mga, ng mga managers na kilala ko sa mga fast food. 7 days bago palitan ng mantika. Yay, sarap. Uli, ganansya kayo. Forte. Sabi mo sa katabi mo, fried chicken for more. Fried chicken pa more. Kaya ano nagiging resulta? Marami nagkakasakit ngayon due to the steroids. Kasi toxic na yung mantika, toxic pa yung steroid. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa po. One example, hormonal problems, PCOS. Ito po, when I was in med school in OBGYN, kasi lahat po ng fields po talaga ng medicine, pinag-aaralan namin, no? So, yung subject namin ng OB-GYN, nandun yung yung PCOS. Ito, pinamemorize po sa amin sa PCOS. Female, 30s fat. Yan yung pinamemorize sa amin. Para madaling memorize pag PCOS, female, 30s fat. Ito problema ngayon. Ang nakaka-PCOS, hindi 30s. Teens. Hindi rin fat. May payat na nagpipikos. So, saan galing? Bakit ganun? Samantalang for the longest time, female 30s fat ang trilogy ng PCOS. Ngayon lang hindi nangyari yun. Isa sa rason? Yung magti-trigger ng abnormal hormones. Saan galing isa? Saan? Fried chicken. Fried chicken. Kaya sabi mo sa katabi mo, fried chicken pa more. Okay? Next, ito talaga, hanggang ngayon talaga, sobrang nasusurprise ako kasi nagkaroon ako ng pasyenteng ganyan. Breast cancer. Never in my imagination that I'll be having a teenager with breast cancer. Ito yung story, short story lang. May online consultation po ako diba? Mamaya, pag nakita nyo guys yung QR code dyan, paminsan kasi meron dyan. You have, take a picture of it, idediretso kayo sa link ng online consultations page ko. So, if you want, ngayon pala parating baka ma-absent-minded po talaga ako dyan. So, I do online consultations from Tuesday to Friday, from 3 p.m. to 7 p.m. Siyempre, meron po tayong consultation fees dyan. Tapos, holistic approach po tayo dyan. So, hindi lang po ako nagbibigay ng Usana, binibigyan ko rin pasyente ng mga bawal, kung ano hindi pwede kainin. Tapos, pati po yung mga advices natin na personalize sa kanila. Kasi bakit personalize? Kasi depende sa lifestyle nila. Okay, so I modify it according to their lifestyle. So yan. So kung may nakita kayo dyan na QR, kasi makakalimutin talaga ako sa mga ganyan, no? So pag may nakita kayo QR, yan yun. Yun yung link ng aking ng consultation page. Okay, going back here. So yun, nagpakonsulta siya. Hindi ko talaga napansin yung age. Nakita ko talaga sa biopsy, breast cancer. Ganun siya. Di siya na, next na. Siya na yung pasyente. Alam mo, nagpakita sa akin pagka-flash nung camera, ng video, teenager. Sabi ko nga lumibiyong na paano ako bigla bakit bata to? Yung breast cancer nabasa ko. Tapos sabi ko sa kanya, sino po pasyente? Ganun ako madalas, alam ng mga ng mga leaders natin nagpapakonsult sa akin. Sabi, sino po pasyente? Ma'am, graft po, sino po pasyente? Ako po. Ganun niya. Napag-dalawang tingin ako doon sa biopsy. Alam mo, ilang taon? 17. Breast cancer patient. So, interview kasi hindi ako mapaniwala 17 breast cancer. Sabi mo, wala pa asawa, ganyan. Natanggalan ka na, kikimo ka na, tanggal ka na dibdib and all, mga ganyan. For a 17-year-old. Devastating yun, correct? So, nangyari sa ko, bakit ganun? So, I keep on asking. Alam ko, isa sa mga food items is fried chicken na talagang toxic. Alam mo, pagkain niya, breakfast, lunch, and dinner, 2-piece chicken. Kasi yun ang pinakamabilis bilhin. Papadeliver lang yun na. Alam na natin.
Hindi na kasama yan, pati enlarged cerebral prostate. Dati pag sinabi enlarged cerebral prostate, 40s, 50s, bakit ngayon may 20s? May 20s, may 30s, nakakaiba. Iba na. So, fried chicken. Ano yung number one? Fried chicken. Fried chicken. Number two, instant noodles. Nakadalawa ka na ba, ma'am? Instant noodles. Yung lalagyan mo na ng mainit na tubig, mamaya kinakain mo na. Tanong. Listen, guys. Tanong. Paano naglasang bulalo yung instant noodles pero ni isang maliit na buto ng baka wala sa loob? Di ba? Magic sarap. Paano naglasang seafood yung noodles ni isang maliit na hipon wala sa loob? Flavoring. Napakagaling na flavoring. Di ba? Grabe, no? Imagine mo yun. Ito pa, kung hindi nyo pa alam, kung hindi nyo pa nagagawa, anong yan? Nabasa nyo na ba ingredient ng mga instant noodles sa likod? O, wala nag-try, di ba? Wala nag-try na magbasa nun. Alam mo bakit? Kasi wala talaga magta-try, ma'am. Wala kang maintindihan. Puro chemical. Totoo! Puro chemical. Sodium ganito, ganyan-ganyan. Potassium ganito, ganito. Ano yun? Ako nga, di ko alam yun eh. Totoo lang, doktor na ako. Di ko pa alam yun. Hindi naman ako chemist eh. Dati po primeto, di naman ako chemistry. Pinayawan ko nga yung chemistry ng high school. Tapos ito, nasa likod ng noodles. Sodium ganito, ganyan-ganyan. Potassium ganito, ganito. Ito pa, pagdating sa noodles. Nagkaroon ng study ang Europe that instant noodles can cause an increased risk for kidney failures. Grabe, no? Kidney failure. In other words, dialysis. O sino gusto ma-dialysis? Uy. Walang sigurado walang magdadaan. Pero gusto mo mag-noodles. Yeah. Sabi mo sa katabi mo, noodles for more. Noodles ka mo. Ikan sa... Kasi na mabilis to eh. No? Mainit na sa tiyan nyo, tapos ano pa. Ito pa susunod. Saan ka nakita na pagkain ko to, talagang tunay na pagkain to, na kapag ninuya mo, pinasok mo, paglabas mo sa CR, noodles pa rin. Yeah. Hindi nga. Pagkain pa matatawag yung ganon. Ninuya mo lang, durug-durug, yung pagkain mo sa CR, noodles pa rin ang tingin mo. Eh di ba kahit ang gawin kain natin, mag-iba tsura nun, correct? Ito hindi, noodles. So pagkain ba yung ganon? Hindi, baka plastic. Tama. Ano yung number one? Ala, nakalimutan na. Nasa number two pa lang tayo, lima yan. Ano yung number one? Fried chicken. Number two. Number three, red hot dogs. Ay. Red hot dogs. Tender juicy. Diba? Sa nakita, for the longest time guys, kulay pula ang hotdog, correct? Not until nagkaroon ng study. Anong study yan? They found out that the color red in the hot dogs has been associated with eye problems, especially on kids. Eh kaso, may papayag ba? Papayag ba yung manufacturer ng mga hot dogs na mag-iba sila ng kulay? Yung iba hindi. Hindi yan. Catchy yung red sa bata eh. Kung di niyo po alam, pinaka-catchy na color sa mata ng bata ay red. Okay? Until ano po yan? Until 7 years old. Sa pedya namin yan eh. So yan. So talagang ma-attract talaga sa... So papayag ba sila magpalit ng kulay? Hindi. Mauutak yung manufacturer ng hotdog. Alam niyo bakit? Bakit? Hindi pa rin nakakuha ng ano. Alam niyo bakit? Bakit? Wala talaga, walang mahina talaga. Bakit? Alam niyo bakit? Kasi, ang ginawa ng manufacturer na yan, na ginawa pa rin nila pula, nilagyan nila ng vitamins. 45 with vitamins A, C, and E with zinc. Kung naman, tuwa-tuwa kasi may vitamins, di ba? Eh, kasi yung vitamins na yun ay para pang-reverse down sa eye problems. Eh, kasi A, C, and E with zinc is good for eyesight. Pero ito problema, 45 lang siya. So, kung sabihin ng 45, nilagay. Hindi na nila sinukat kapag na-process na. Raw material nilagay ito. E pinrases. Hindi ko na sure. Kasi basta nakalagay 45 eh.
Nako niyo po? Kasi iba yung fortified sa enriched. O, di ba nakakagawa yun, no? Yung mga ganyan, no? Fortified, enriched, ano pa ba? Added. Di ba mga ganyan? Iba-ibang terminologies yan. So, kailangan medyo maalim ka talaga sa mga ganun. Pero the term fortified, o nilagay raw material, pinrases, o bahala na kayo kung nandun pa rin. Basta nilagay habang raw material siya. Kaya ba? Isa pa, pati sa hotdog. Yung pula pa rin. Sabi sa Amerika, there was a study in the US that the hot dogs given to children 12 years old and below has been associated with increased risk for leukemias. Ay. Ang leukemia ay ano po? Cancer of the Blood. blood. Grabe, no? Proven yun, yung study na yun. Ang nakakainis pa rito, ang nakalagay doon, ang kailangan mo lang bigay sa bata is just one regular sized hot dog per day para mag-increase risk for leukemias. Grabe, no? Tanongin kita, ilang piraso ka magpabaon sa anak mo? Wala. 3, jumbo lahat. Kasi regular size yung manipis eh, nakuha nyo? Yung manipis lang na parang daliri ko lang, medyo mahaba lang, ito jumbo kayo. 3 po. Risky. Last question pagdating sa hotdog. Ano talaga ang laman ng hotdog? Ano? Ano yung nakikita yung laman sa loob? Ano talaga yan? Ano? Walang gusto mumula? Ano yan? Ano? Hindi. Ito confirm din kung ano. Dahil sa akin ano? Ano? Cultured worm. Ay, ew. Sarap. Cultured worm. Pero pa naman, marami pa naman. Binabanggit ko ulit, 5 lang babanggitin natin. Cultured worm. Kinagat mo na ba ang hotdog? Anong kulay ng gitna? O, di ba? Uod. Di ba pinkish, fleshy? Pork ba? Anong kulay nun? Hindi yun ang kulay ng pork. Hindi rin kulay ng beef yun. Darker yun. Ito, fleshy. A little pinkish. Uod. Sarap. Ano yung number 1? Fried chicken. Number 2? Number 3? Red hot dogs. Number 4, soft drinks. Ay. Yay. May malapit ng bumingo. Oo, may naka-4 na. Soft drinks. Alam niyo po ba na ang soft drinks ay pareho sa acidity ng muriatic? Isa. Ang muriatic sa soft drinks, iisa ang pH acidity. On the dot talaga. Totoo yan. Hindi ko kayo binibiro. Nasa 2 point something. Hindi ko memorize eh. Pareho sila. Sakto. Nung chinek yung pH ng muriatic, chinek ang pH ng soft drinks, sakto. Walang sablay. Iisa. Coke din na, kay sakto man. Yun ang mahirap. Hindi mo pwede inumin, ma'am. May nagtanong sa akin nito. Sabi ka ng Doc, bakit yung soft drinks? Pareho. Bakit yung soft drinks sa iinom? Yung muriatic hindi. Tama, di ba? Kasi sobrang taas ng sugar ng soft drinks. Ay. Kaya natotolerate mo yung sobrang taas ng acidity. Nakaya niyo po? In 1 liter of the famous Coke, mayroong 850 grams ng sugar. Uy. Sa 1 litro naman ng Pepsi, may 800 grams ng sugar. Sa 1 litro ng 7-Up, nasa bandang 850 grams. 1 litro ng Sprite, nasa bandang 800 grams ng sugar. Ang pinakamataas, guys, ay Royal. Sa 1 litro ng Royal ay almost 900 grams ng sugar. Kaya daw sa kaya pala sarap, no? Yung mga ganyan, no? Ay, bawal po ang questioning. Babanggitin ko po yan, huwag kayo mag-alala. Ang pinakamababa po na sugar ay Mountain Dew. 400 grams per liter, pero muriatic pa rin. Muriatic. Muriatic talaga yan. Wala, kahit anong gawin mo level ng sugar, yun ang acidity, muriatic. Kaya advice ko sa inyo, ipanlinis mo na lang ng banyo.
Effective kaya? Na-try nyo na ba? Na-try nyo na. Eto tip, yung pinakamalamig, huwag nyo muna buksan yung soft drinks, yung pinakamalamig na kayang abutin ng soft drinks nang hindi nagyayelo. Kasi pinakamalamig. Tapos, buksan mo na lang yung malamig na soft drinks sa yun sa loob ng banyo mo. Ibuhos mo sa lahat. Toilet bowl, sa tiles, sa sink. Ibabad mo sa shower head mo kung may barado na sa shower head. Matatanggal ang baradon. Totoo. Pati yung kalawang sa mga chrome na mga gripo, tanggal, linis. Yung mga kalawang na gano'n. Alam mo gano'ng katagal lang? 5 to 10 minutes lang. Walang scrub. Ayoko kasi ng Moriarty. Alam nyo na, hindi maganda yung Moriarty. Masakit sa ilong, masakit sa mata, masakit sa balat, correct? Tapos bababad mo pa ng 20 to 30 minutes, correct? Tapos, buti sana kung binabad mo lang, hindi scrubin mo pa eh. Samantalang ito, 5 to 10 minutes lang. Hindi masakit sa mata, hindi masakit sa ilong, hindi masakit sa balat. Wala pa rin scrub. Walang scrub. Totoo. Diba? Linis. Ngayon, pag ganun yung Sir Sam, pag may natira sa soft drinks, pwede mong inumin. Diba? Yan ang tinagkagay all-purpose cleaner. Diba? All-purpose! Nalinis ang banyo, nalinis ang loob mo. Not bad, no? All-purpose! Diba? Bahala kayo dyan kung gusto nyo, no? Basta ako alam ng mga leaders sa atin, yung mga mentors, I really don't drink, soft drinks even though dati pa. Kasi I have this thing of, yung malulog ko lang talaga, wala. Nalagyan na lang muna ko, hindi ko talaga kaya yan. So, yan. Buti na lang talaga. No? Saka hindi kami nasanay sa bahay eh. Hindi po kami nasanay sa bahay mula nung bata. So, ano yung number 1? Fried chicken. Number 2? Isa noodles. Number 3? Red hot dogs. Number 4? Number 5, may bibinggo na, French fries. Ay! Bingo. Alam niyo po ba na isang fast food company preserves their price by 2 years? Ay! Another fast food company preserves their price by 6 months. Ay, jabi na yan. So, sikat na sikat yan dalawang fast food na yan. Parehong kulay pula. Ay, nako, magkalaban yan. Ito, lahat na yata ng clue binibigay ko, di ba? Magkalaban yan dito sa Pilipinas. Magkatapat, magkabilang kanto, nagtayo ng drive-thru yung sa kabila, may drive-thru din yung isa, nag-24 hours yung kabila, 24 hours na rin yung isa tuloy. Yung isa local, yung isa international brand. Eto, wala pa, hindi nyo pa alam, yung isa bubuyog. Okay. Yung isa po clown. Ano Doc, yung 2 years na French fries, yung clown. Ay! Yung 6 months po yung bubuyog. Pero kahit 6 months lang yung sa bubuyog, nakakatakot pa rin. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Bakit? Wala namang patatas guys na kapag hiniwa mo ay hindi umiitim. Ilang segundo lang. Tapos ito 6 months. 6 months walang itiman, more, lalo na 2 years. Nakuha nyo? Nakakita patatas sa ganun. Di ba magluto tayo? Doon lang, sa fast food na yun. 2 years, 6 months. Ito, magluto tayo. Tama ba ako? Magluto ka, iitim mamaya-maya pang hindi mo nababad sa tubig. Correct? Ito 2 years. Sabi mo sa tabi mo, French fries pa more. Nakuha nyo? Kasama pa yun doon sa ipapiprito nila 7 days na pantika. Yun pa. Doon ka magtataka gaano katinding yung preservative na tumagal siya ng 6 months o lalo na worst case scenario 2 years nang walang itiman. Katakot. Nakuha nyo? Yun siya. Ato, kunting marites lang. Marites talaga, di ba? Minsan po talaga marites ako, minsan doktor. Ganyan talaga. Oh, kasi I have a friend in our village. I don't know. My parents is living in Cantarizal. Malapit mismo sa village po namin is a refrigeration
of the crown. Yung nandun yung refrigeration nila, malapit sa amin. So, a friend of mine works there. Alam mo, alam nila yun, na lahat ng detalye na yun. No one is eating their food. Kasi alam nila bawat detalye kung gaano katagal eh. Kung ano nilagay, anong ano, doon nakadetalye. Kaya wala daw kumakain. Doon ko nakuha yung information na 2 years nakapreserve. Tapos, ang ano nito, ang galing ng style nila. Alam bakit? Kasi pag near expiry na yung price, so ito 2 years na, hindi, sa batas mo natin, there's a law na hindi mo pwedeng itapon yung near expiry o mag-expire kasi magbabayad ka ng milyon. Kasi nasa Food Act natin yan eh. Bawal ka magtapon ng food or else malaking multa. Eh, mautak sila. Yung mga near expiry, nabebenta pa nila yan. Alam mo paano? Paano? Alam mo paano? Paano? Limited time only. Nalagay pa po sa ano. Yung pa'y nakalagay sa fast food. Limited time only. Ano yung limited time only, Doc? Kulot-kulot yung ano. Kulot-kulot, spiral. Punta ka, ba't kulay dark brown yun? Di ba? Near expiry.